Ano nga ba ang gagawin natin sa langit or sa heaven? Sabi nila boring daw sa langit, but I beg to differ. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bagay na gagawin natin sa langit. Unang-una na sa ating listahan ay ang buhay pagsamba. Sa Pahayag chapter 5 at sa Pahayag chapter 7, nasa langit ay magkakatipon ang iba't ibang lahi ng tao mula sa lahat ng bansa, lahat ng wika, lahat ng tribo at sasambahin ang Diyos. Mayroon din namang binabanggit sa Biblia na iba't ibang bagay na ating gagawin bukod sa pagsamba sa Diyos. Life of leisure. Ayon sa Lucas chapter 23 verse 43, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Ang eksenang ito ay nangyari noong ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus at kausap niya ang dalawang kriminal na kasama niyang ipinako sa krus. Sabi ng isang kriminal, "Panginoon, alalahanin mo ko kapag ikaw ay nasa paraiso." Ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, "Ngayon din, isasama kita sa paraiso." Ang Greek word na ginamit para sa salitang paraiso ay paradisos, which means isang parke o isang kagubatan o isang orchard. Meaning to say, sa langit ay mare-restore ang Garden of Eden. Kung sa Genesis ay pinalayas ang mga unang tao, si Eva at si Adan sa Garden of Eden, sa heaven, mare-restore ang Garden of Eden at doon titira tayong kasama ang Panginoong Jesus. Pangatlo, life of feasting. Ayon sa Mateo chapter 26 verse 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi na siya iinom ng katas ng ubas, sa madaling salita ng alak, dito sa lupa, kundi kapag kasama na ng Panginoong Jesus ang mga mananampalataya sa langit. Ang pag-inom ng katas ng ubas o ng alak ay laging inire-relate sa mga kasiyahan or feast or handaan. In fact, sa Revelation chapter 9, mayroong binabanggit na kasalan or wedding of the Lamb. Sa madaling salita, ikakasal ang Panginoong Jesus sa kanyang iglesia at magkakaroon ng isang napakalaki, napakagarbong handaan. Kung paanong magarbo ang mga kasalan ng mga prinsipe at prinsesa dito sa lupa, di hamak naman na mas lalong magarbo ang kasalan sa langit. Lalo na, ito ay kasal ng Kordero o ng Panginoong Jesus. Ganon din sa Aklat ng Pahayag chapter 22 o Revelation chapter 22, may binabanggit na mga puno sa tabi ng batis na nagbibigay buhay at ang mga bunga nito ay iba-iba kada buwan. Ibig sabihin, pagdating sa langit, meron pa rin tayong pagkakataon na ma-enjoy ang mga masasarap na pagkain na inihanda ng Panginoon para sa atin. Pangapat, life of wisdom. Ayon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, sa kasalukuyan ng ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Kung dito sa lupa, limited pa ang ating kaalaman, sa langit, magkakaroon tayo ng lubos na pagkakilala or pagkaunawa. Kung dito sa lupa, hindi natin nalalaman ang mga sikreto, ang mga lihim ng universe, mula pa sa paglikha hanggang ngayon. Pero sa heaven, unti-unti marireveal sa atin, gradually marireveal sa atin ang mga sikreto, ang mga lihim ng sanlibutan at ng universe. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging omniscient, sapagkat ang Diyos lang ang omniscient. Sa heaven, bagamat hindi na limited yung ating kaalaman, pagdating sa heaven, unti-unti i-reveal sa atin ng Panginoon ang mga kaalaman na dapat nating malaman. Sa madaling salita, pagdating sa heaven, wala nang kakulangan sa pag-unawa, wala nang kakulangan sa karunungan. Lahat ay meron ng access sa knowledge at wisdom ng Panginoon. Panglima, life of service.
Ayon naman sa Pahayag chapter 7 verse 15 o Revelation chapter 7 verse 15, iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukup-kup sa kanila. Kung dito sa lupa tayo ay nagtatrabaho, tayo ay naglilingkod sa ating mga masters, sa ating mga pinuno, sa ating mga boss, sa heaven, ang ating ng paglilingkuran ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang natin siya sasambahin, magkakaroon din tayo ng pribilehiyo na mapaglingkuran siya. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Pero tayo na mga anak ng Diyos, na mga sasampalataya sa Panginoong Jesus, ay magiging mapalad sapagkat tayo ay magkakaroon ng pagkakataong maglingkod sa Kanya. Maglingkod sa Diyos. Pang-anim, life of flawlessness. Mababasa sa Revelation or Pahayag chapter 22 verse 3, wala roong makikitang anumang sinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Kung dito sa lupa, meron tayong mga kapintasan. Meron tayong mga katangian na hindi ka nais-nais physically. Pero pagdating sa heaven, wala nang sinumpa. Sa madaling salita, pagdating sa heaven, tayo ay mga perpekto na. Bibigyan na tayo ng Panginoon ng glorified body. Dating katawan na mahina, bibigyan ng katawan na malakas. Dating katawan na pangit at hindi ka gusto-gusto, bibigyan ng katawan na maganda at kanais-nais. Pang-pito, life of joy. Ayon sa Pahayag chapter 7 verse 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa mga mata natin pagdating sa heaven. Ibig sabihin, aalisin ng Diyos ang sakit ng kalooban, ang kalungkutan, ang pagluha. Papalitan niya na ito ng kaligayahan. Ano pat makakalimutan na natin ang mga pangit na karanasan natin sa lupa. Malilimutan natin ang mga heartaches, ang mga sakit ng kalooban. Pagdating sa heaven, ang makikita na lang natin ay puro magagandang bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa madaling salita, bibigyan tayo ng Panginoon ng lubos na kaligayahan. Pangwalo, life of reign. Ayon sa Pahayag chapter 5 verse 10 or Revelation chapter 5 verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Kung dito sa lupa, wala tayong kapangyarihan, wala tayong authority, pagdating sa langit, bibigyan tayo ni Lord ng karapatang mamuno. Bibigyan tayo ni Lord ng opportunity na makapamuno o maghari. So marahil, pagdating sa langit, bibigyan tayo ni Lord ng dominion. Maghahari tayo sa isang section or sa isang lugar o sa isang nasasakupan. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang lupa ay mamanahin ng mga aba. So tayo yon, yung mga mananampalataya ng Panginoon, tayo ang mag-i-inherit ng lupa. Tayo ang mag-i-inherit ng earth. Tatanggalin sa pwesto ang mga corrupt. Ang ipapalit na ay ang mga anak ng Diyos. Pangsyam, life of privilege. Ayon sa Revelation or Pahayag chapter 22 verse 4, makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Hindi lahat ng tao ay makikita ang Panginoon ng mukhaan. Pero tayong mga mananampalataya ng Panginoon ay bibigyan ng privilege na makita ng mukhaan ang Diyos. Kahit si Moises sa Old Testament, ang kanya lang nakita ay ang likuran ng Diyos. Pero tayo, makikita natin siya ng mukhaan. Ito ay isang pribilehiyo na ipinagkakaloob lamang sa mga mananampalataya ng Panginoon, sa mga anak ng Diyos. Panghuli, pangsampo, life of surprises. Ayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa nakikita,
hindi pa naririnig, hindi pa sumasagi sa isip ng tao. Lahat ng ipin-repair ng Diyos para sa atin. Pagdating sa heaven, lagi tayong masosorpresa. Lagi tayong mamamangha dahil ang mga bagay na makikita natin sa langit, hindi pa natin nakita, hindi pa natin narinig, ni hindi pa sumagi sa ating isipan. Ayon din sa Roma 8:18 or Romans chapter 8 verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Anuman ang mga paghihirap at pagdurusa na ating nararanasan dito sa lupa, anuman ang mga pagtitiis, ang lahat ng iyan ay hindi maikukumpara sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin sa langit. So ano ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoon, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Kanya at sa pananampalataya. Hindi na ito ang panahon ng pagtalikod. Hindi na ito ang panahon ng pag-backslide. Ito ang panahon ng pananagumpay sa Panginoon. Kung ikaw naman ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kita na manalangin sa iyong silid o sa iyong kwarto. Manalangin ka ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa panalangin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos. At pagkatapos nito, magsumikap ka na lumago sa pananampalataya. Humanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Mga iglesia or mga churches na ipinapangaral ay mula sa Biblia at ang kanilang itinataas ay si Kristo. Ako personally, aking inirekomenda ang Assemblies of God churches sapagkat ako mismo ay lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. Matatagpuan ang Assemblies of God sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa rin. Thank you for watching. Kung na-enjoy mo ang aking video, please subscribe or follow my social media accounts para hindi mo mamiss ang aking mga upcoming videos and contents. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.